Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito. Ito ang pinaka na nagalit ang mga Duterte supporter sa kabastusan nitong teacher pa ito Licensed professional teacher. Ha? Ganyan ang isang teacher. Ganito umasa lang teacher. Alam nyo, dapat ito tanggalan ng lisensya ito. Sa totoo lang dapat to tinatanggalan ng lisensya ito mga ganito. Kasi teacher ka, dapat hindi ganyan ang tinuturo mo. Hindi ko sinabing huwag kang maging critical thinker o kaya mag-critic ka o kaya lumaban ka o hindi ka sumang-ayon sa Pangulo. Pwede, wala namang problema. Pero pag sinabi mong teacher, ikaw ay model. Ikaw nga ang tawag nga sa isang teacher, di ba? Yung pangalawang ama't ina ng tahanan. So yung mga bata, ganyan pag nakita nilang hindi gusto, ganyan ang gagawin. Paano kaya ma'am? Ganito lang ang tanungin ko sa inyo Tanong lang naman ito. Paano kung meron kayong estudyante? Hindi kayo gusto. Okay? Ang ginawa sa inyo, nilagay kayo sa koral. Kasama ng mga baboy. Kumakain ng kaning baboy doon. Kung ginawa sa inyo ng mga estudyante yan, pwede nyo bang sabihin, bastos kang ina mo Pwede mo sabihin gano'n? Hindi, bakit? Ginawa mo Ginawa mo, Pangulo, ginawa mong kumakain sa pedigree. Pinromote mo pa yung pedigree. Di ba? Kabastusan yan, madam. Kung gusto mong wag kang bastusin ng mga estudyante mo, magpakita ka naman ng pagiging modelo. Pwede ka naman mag-disagree ng maayos at hindi ganyang kabastos. Di ba? Ang hirap sa atin Ang baboy po, baboy Ang baboy, kinakain. Hindi yung inuugali. Sa tingin ko, pareho mong ginawa Sa tingin ko lang naman inugali mo na, kinain mo pa na sobrang dami yung baboy kaya naging ganyan. Arnel Arcilla, Big Dallas present. Shout out to Congressman Marcoleta from Senator. Okay. Ano ang pangalan niya? Tandaan nyo itong pangalan na ito Laarni Villaluz. Okay? Pag yan ay guro ng inyong anak, wag nyo na enroll ang inyong anak o alisin nyo. Sabihan nyo yung principal. Saan ba ito nagtatrabaho? Sa Maryhill College, Lucena City. English as a second language teacher. Wow, English spokening pala itong teacher na ito. Sana naging ka na lang, PE teacher. Bakit? Para medyo mabawas-bawasan naman. Meron pa bang health subject ngayon? Kasi nung panahon ko merong health subject Pwede kaya maging health teacher itong si Laarni Villaluz? Sa tingin ko parang hindi. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko ang baboy kinakain, hindi inuugali. Pero wag sobra dahil baka maging pareho yun. Baboy na nga, baboy pa ugali. Kaya ingat tayo hingat lang Ito'y reminder lamang naman po sa inyo lahat mag-ingat tayo Pero sana magkaroon ng campaign na tanggalin na mapatanggal ito sa pagiging teacher. Kasi pangit talaga Gusto nyo ba? Sige. Baliktarin natin. Example lang Example lang. Ikaw, magulang ka, DDS ka. Yung teacher ng anak mo, binababoy, kunwari lang si Leni Robredo. Okay? Sabihin na natin. Kahit si Leni Robredo, binababoy. Siyempre, kahit ikaw ay against kay Leni, hindi mo gustong ganunin. Bakit? Teacher Teacher ng anak mo Ang pangit naman ganun na mangyayari. Sabi ko nga ganito mga ito Tingnan mo, ganito sila kababoy.
tayo mga Duterte supporter, binibilugan lang natin eh. Yung kunwari, yung nakasalamin si Leni Robredo, yung libro, binibilugan lang natin. Ang ginagawa ng mga fact checker, nire-report sa Facebook, may mga na-block dahil doon sa pagbilog-bilog na yan ha. Binilugan lang ha, wala ka namang pambabastos na ginawa. Binulugan mo lang. Ibig sabihin, medyo lang yun ha. Yun ipinapakita mo, ina-emphasize mo na medyo kalokohan naman yung pagsusuot-suot pa ng salamin o yung paglibro-libro, may sign pen pa, tapos may marker pa. Kalokohan, di ba? Pero nagagalit na sila nun. Eto kaya, bakit hindi kayo magalit dito? Ibig sabihin lamang po, kayo ho ay double standard at saka sabit to ang ugali ninyo. Kasi hindi ako pabor kunwari bababuyin mo, kahit sasabihin mo si Leni Robredo o bababuyin mo na gano'n. Hindi ako pabor sa gano'n ha. Kung yung ibang DDS, pabor, pero ako, hindi ko gusto yon. Wag ganyan. Diba? Hindi naman tama yun ha. Kasi kahit papaano official pa din ho yan. Ay nako. Eto sabi ni Ana Margarita Maritana, baboy ugali, kita pa sa katawan. Okay na ikaw kaya kumain ng Pigrolac. Pag-post ka ng sarili mo. Wala na siguro biglang nawala daw yung profile nito Siguro natakot na baka may gumawang mga estudyante niya na kumakain siya ng Pigrolac Buti nga Pigrolac Paano kung kumakain ng kaning baboy? Hoy, Randall Bunagan, ba't mo naman ginigising yung mga taga-Japan? Natutulog ba? Baka madaling araw na siguro sa kanila. Hindi pa naman. Alam ko, earlier sila 11:30 yata. Pero tulog din po yung mga ibang taga-Amerika at taga-Canada. Baka masyado pang maaga. Anong oras na po ba dyan sa Amerika at saka sa Canada? Anong oras na po ba dyan? Alam mo, sa totoo lang kung ako may ganito akong klaseng pangangatawan, medyo ingat ako ingat ako. Aside from ingat ako sa COVID, alam nyo ho ba, ganito lang, totoo to baka akala nyo niloloko ko kayo. Totoo ho ito, okay? 9:30 na ng umaga sa Amerika daw. Sa Canada ba ito? 12 po, ayan. 12:30 ng tanghali sa Canada. Lunch break. Sa California, 9:30. Okay? Ito po, totoo to. Aralin nyo ho. Kasi syempre, tayo ay COVID survivor. Tayo po ay inaaral ho natin pa rin hanggang ngayon yung COVID. Alam nyo, naiirita lang ako. Bakit? Kasi itong hydrochlorine, hindi, ano ba to? Pangalan nito. Ulitin natin. Baka mamaya magkamali tayo. At, basahin natin ha. Ayan. Hydrochloroquine. Yung hydrochloroquine na yan ha, yung sa, kaya nga naiinis ako kasi sa Amerika talaga hong ginagamit na ho ng ibang doktor yan. 'Di ba yung babae nga na doktor na nagsalita doon, hydrochlorine, zinc at saka Zithromax ang kanyang pinanggagamot at sa lahat daw ng kanyang ginamot, lahat na nagka-COVID na lumapit sa kanya at binigyan nito, wala ni isang namatay, lahat gumaling. Ibig sabihin nga daw noon, dapat to binibigay na yan. Huwag daw tayo maniniwala dun sa mga ibang doktor. Ang nakakairita lang, yan din yung component Alam ko hydrochlorine, chloroquine din ang component ng pabunan Gabi on crypto, gising na ito, nasa work, 11:30, Dota sa Texas. Oy. Dante Aguinaldo, oy, $5. Pag mga ganyan, napakasarap naman nyo. Nakakagana ba? Nakakagana. Di ba sabihin, itong pabunan nga, nakita ko nga sa isang video, ginagamit na ito sa sa Indonesia, yung mga frontliner nilang mga pulis, sundalo, ginagamit na yung pabunan. Sabi ko nga naman, hindi ko maintindihan. Bakit sa atin binlock tong hydrochlorine,
hydrochloroquine. Ano ba yan? Gulo-gulo nito ha. Hydrochloroquine. Yan, hydrochloroquine. Binlock pa sa atin. Alam nyo, naiinis ako kasi alam mo, ganito ha. Pag kayo nagka-COVID, talaga itong first reaction mo i-research mo kung ano yung para makagaling. Bakit? Kasi pagdating nyo ng ospital, wala naman ibinibigay sa mga COVID patients doon. As in, ang binibigay lang, ito, mag-vitamin C ka with zinc. Saka magtubig ka. So ikaw, parang, akala ko ba mabangis tong sakit na COVID? Siyempre, ganun ang reaction mo Bakit ito lang ang binigay sa akin? Gam, salamat po So magtataka ka talaga. Sabi ko nga dexamethasone at procaine ang sa fabunan. Meron din hydrochloroquine Ang alam ko kasama yan nung pabunan dexamethasone at procaine. Okay. Sorry naman. Stand corrected. Yun lang din ba ang ininom mo? Oo, yun lang ininom ko para gumaling. Vitamin C with zinc at malupit na tubig. Siguro sa isang araw eto, hindi to exaggeration Sa isang araw, nakaka-4 na litro ko ng tubig. Mga nakaka-20 times akong ihi ng ihi. Para talagang gumaling. Yun lang ang binigay. Tsaka syempre, matulog ka ng mahaba. Game on Crypto, salamat ho. Kaya nga sabi ko nga bakit sa ibang bansa pinapayagan tong hydrochloroquine? Bakit sa atin hindi? Pero isa pang nalaman ko sa pagdating ko sa COVID, ito. Speaking of ito, alam nyo ho ba na mas prone na tamaan ng mga obese na sa COVID? Ayon sa pag-aaral, mas delikado at mas tinatamaan ang obese. At pagdating mo sa mortality, pagka-obese ka talaga, okay? Ulitin natin hindi baka akala ng iba, obese yung matataba lang hindi ho Basta yung BMI mo, meron yung tinatawag na body mass index mo mataas. Yan ang kadalasang tinatamaan ayon sa pag-aaral. At yan din ang mga delikado. Kasama na ho diyan yung mga diabetic. Oy Nancy Sumampong, salamat po. Watching from Toronto, salamat Sheila Cabison. Kaya dapat talaga ingat tayong mga obese. Ako kasama na ako diyan. Ako nga ngayon, 'di ba? Saya nga aking nilagay na to sa aking habit. Okay? Na 30 minutes brisk walking every day sa loob ng aking tahanan. Bumili na lang ako nung yung medyo murang-murang anong tawag doon? Walking pad na Xiaomi. Para maka 30 minutes ako kada araw na brisk walking at hindi na sa labas. Mukhang doon ako nahawa nung ako nag-walking sa labas Pangalawa pa nagano rin po ako ng fasting ko once a week para ma-reset yung ating katawan. Ay, mali pala yung spelling ko sa reaction ng mga ungas sa paghaliksap ko. Sige. Ikaw naman. Hayaan mo na. Reaction. Pagpasensya mo naman na. Typo lang yan. Ikaw naman. Eto nga, sige. Ito pa sa mga reaction Ito. Aside from isang teacher na medyo mababoy ang ugali, dahil ginawa hong aso ang ating Pangulo, ito pa isang reaksyon. Yan. Itong isang laos na komedyante, tinawag na aso si PRRD. Pinost niya na bomb sniffing dog daw si Pangulong Duterte. Ito, hindi pa sikat, laos na.
laos na komedyante. Noon halik sa bandila ng Pilipinas, ngayon naman halik sa lupa ng Hulo. Ilang Pilipino na naman kaya ang patuloy na magpapalinlang at magpapaloko sa mayabang at palpak na Pangulo, sabi niya. Tapos tinweet niya yung bomb sniffing dog daw, itong si Pangulong Duterte. Ang pangalan lang man niya ang screen name niya si Bumbuhay. Ay, hindi nyo kilala, di ba? Sabi ko sa inyo, laos eh. Di pa nga sikat, laos na. Nagsisimula pa lang, laos na. Ang kanyang tunay na pangalan si Romel Aguilar Buhay. Oy, Eming the Great! Salamat po. Ako, seafood diet, all food, I see, I eat a lot. Ay, mahirap po yan. Ingat-ingat po tayo, ha? Baka mamabagal lang inyong ang tawag dito, yung metabolism. Baka ikaw biglang lumapad. Never heard, sabi. Actually, never heard naman talaga siya. Sinama ko lang siya kasi sa mga reaction May nag-send sa akin, sino po yan? Wag nyo na akong kilalanin dahil laos naman ho siya, di naman ho siya sikat. Pero gusto ko lang sabihin sa kanya, eto alam mo, ang ating Pangulo consistent. Buti nga siya, sinabi niya Sabi niya, noon halik sa bandila. Ngayon, halik sa lupa. Consistent po ang Pangulo natin pag nagpapakita ng respeto at paggalang. Panahon pa lang ng eleksyon kampanya, ginagawa niya na yung halik sa bandila. Ganun niya kamahal ang ating bansa. Umahalik siya. Buti, nabanggit nitong laos na komedyante na ito. Ito hawig niya nga si Saito At least nalaman niya, alam niya sa sarili niya na consistent ang Pangulo. Ngayon naman, humalik sa lupa sa Hulo. Una-una hindi sa lupa humalik ang Pangulo. Sa semento. Kinlaro niya nga Sa semento siya humalik. Kasi yun ay pagpapakita niya ng galang. Pagpapakita niya ng galang at sabi nga nung iba pagpapakita ng frustration. Kung bakit, kasi frustrated ang Pangulo na bakit binigay na sa inyong lahat dito sa Mindanao, kung ano yung kailangan ninyo, pinaglalaban ko na kayo, diba? Inayos niya lahat yung sa Mindanao, bakit pa may mga ganito? Sa totoo lang, yung mga terorista sabi nga nung ibang mga kapatid nating Muslim, talagang mga hindi naman pinaglalaban ang pagiging Muslim minsan iba pa nga mga Muslim natin niya, kinahihiya yung mga ganitong terorista. Bakit? Nadadamay sila Sa totoo lang, nadadamay yung ibang mga Muslim dahil sa pinagagawa ng mga ibang mga teroristang Muslim dyan. Tama nga naman kasi sa totoo lang, merong teroristang Muslim, meron din teroristang mga Kristiyano. Dahil lang na-emphasize ng malaki dahil mga ganitong bagay. Pinapakita ni Pangulong Duterte na medyo, alam mo yun, parang napuprostrate siya, binigay niya na ang lahat, ngayon ganito pa. At least, kaya nga ito yun tingnan nyo papakita ko lamang po sa inyo wait lang, itong reaction nito. Kaya nga meron nagsabi, di ba? Ito rin naman yung ginawa ng ating Pope John Paul II noon. Kissing the ground, this time in Lithuania. Ibig sabihin, talaga normal na ginagawa ng Pope ito noon. Sabi nga, why does the Pope kiss the ground after he disembarks from the airplane? Ang sagot ng www.catholic.com ay the act of kissing the ground of a country one has just set for foot upon, whether done by the Pope or any other world leader, is not superstitious. It's merely a way of expressing love and respect for the country and its people. Ganon din po ang ating Pangulo. Nagpakita lamang po siya ng pagmamahal kasi hinalikan niya yung semento kung saan yung pinangyarihan.
So pagmamahal ho sa ating mga sundalo, at sa ating mga nakikipaglaban para sa ating bayan. Edgar, salamat po. Ang paghalik ng Pangulo sa semento ay pagbigay ng galang at pakikiramay sa mga biktima. Correct. Alam nyo, ganyan ho ang Pangulo natin eh. Kaya ho talagang ang taas-taas ho ng rating din ng ating Pangulo na masasabing natin siya ang pinaka may alam mo, ewan ko sa akin lang akin lang ito sa akin lang. Ito siguro ang pinaka Pangulong may malasakit sa ating bayan. Hindi ho perpekto, pero yung malasakit, pagmamahal sa bayan, ito na ho yun. Ito na ho ang ating Pangulo. Sabi ko nga itong mga tulongges na ito, itong mga dilawan na ito, ayan, ito, halimbawa, ito si Ogie Rosa. Humalik lang sa lupa, the best president na agad. Hindi ho, matagal nang the best president ang aming Pangulo. Hindi lang humalik sa lupa. Bago tayo magpaloko, paalala lang natin, National Heroes Day ngayon, hindi April Fools. Tama ka nga National Heroes Day ngayon. Okay, kahapon pala. Kaya nga ang Pangulo humalik doon dahil isa sa mga bayani sa ating bansa ay itong mga sundalo natin. Nagpakita siya ng paggalang at pagmamahal. Ang hindi ko maintindihan, ang pinuna nila yung paghalik, okay? Pero yung paggalang ng ating Pangulo, parang baliwala sa kanila. Hindi ba dapat matuwa tayo, ginagalang natin ang ating mga kasundaluhan? Hindi nga mga ito nagbigay ng respeto sa mga sundalo na namatay. Wala kang makikita sa mga post nitong mga hinayupak na dilawan na ito na nakikiramay sila sa mga sundalong namatay dyan. Wala kang makikita. Ito na nga isang opisyal ng ating gobyerno, nakikiramay, gumagalang sa mga sundalong namatay, kukutsain mo pa? Hindi ka na nga gumalang sa mga sundalong namatay, kinutsa mo pa yung mga opisyal na nagbigay pugay sa ating mga sundalo. Ano ba namang klaseng kababuyan ng ugali yan? Ganyan na ba tayo sobrang kasamang mga oposisyon? Supposedly oposisyon kayo hindi kayo salot. Kaya lang yung oposisyon dapat yung medyo against lang sa gobyerno. Hindi. Salot na talaga kayo. Ibig sabihin medyo yung kaugalian nyo medyo may kademonyuhan na. Pagrespeto ito sa mga sundalong namatay. Bakit kesa na kayo ay humingi para kayo magbigay galang din sa mga sundalo? Kinutsa nyo pa yung taong nagbibigay galang sa sundalo. Randall Bunagan, salamat po. Happy birthday, Louvel from California. Etong si Ogie Rose, sa totoo lang ito sagad sa butong dilawan. Siguro yung buto talaga nito dilawan Wala nang nakitang mabuti ito sa gobyerno. Hindi ko nga alam kung ito ba ay propagandist na mga dilaw. Kasi writer ito sabi nung ni-research ko ito Ito daw ay award-winning writer. Pero pag tinignan mo naman, hindi mo naman alam kung saan siya nagsusulat. Baka nagsusulat lang ito sa dingding. Award-winning daw pero wala naman ako makitang nagsusulat ito. Ibig sabihin, sige, sabihin na natin writer siya. So, ano to? Anong klaseng writer to? Na walang nakitang maganda sa gobyerno, talagang sagad sa kadilawan. Ano kaya ito? Propagandist? Ito kaya ay hinire ng mga LP para bumanat sa gobyerno? Ano kaya ang dahilan? O baka lang naman. Hindi ko may sinasabing totoo. Baka lang. Baka naman kasi dati itong nakinabang sa gobyerno ni Pinoy at naging consultant ito. Baka naman baka lang. Okay? Alam mo na, syempre, naging consultant ka, kumikita ka, ibig sabihin. Ngayon, since wala na yung amo mong si Pinoy o yung mga liberal, olats, so hindi ka na nabigyan ng posisyon ng consultancy, kaya medyo todo banat ka na. Baka lang tinatanong ko nga kung dati ka bang consultant ng gobyerno ni Pinoy? Ewan ko lang baka naman lang, di ba?